Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother 8. Natapos na nga ang task ng housemates na paghahanap sa ina ni Marie. At naganap na ang pinakahihintay na pagtatagpo ng mag-ina. Si Eunice Vergara. Kuya, no! She hasn't seen her mother for 23 years. So seeing her with her mother was absolutely heart-touching. Umiiyak na po kami. Parang nakaka-touch, kuya, na nakakatuwa, na nakakalungkot. Ganun, kuya. Na-touch ako sa dalawa kasi for how many years nga hindi sila nagkitang dalawa, kuya. Happy din ako. Parang natulungan namin si Marie na magkita sila ng biological mother niya po. At kasabay ng mga emosyonal na kaganapan, mukhang sinusubok na rin ang kanilang samahan sa loob ng bahay. Abangan ngayong gabi. Ito maliliit na bagay-bagay. Alam natin yan. Hindi dapat natin sabihin na hindi natin alam. Kasi baka sabihin tayong mangmang tayo. Hindi tayo wala ng pangkos sa katawan. Alam mo naman yun. Hindi ko alam. Alam mo yun. Parang may ganun tayo, kuya. Tutukan ang kwento dito sa Pinoy Big Brother 8. Matapos makita ang ina, bakas ang kaguluhan sa isip ni Marie, kaya naman muli siyang kinausap ni kuya. Hindi ko po kasi, kuya, talaga alam kung ano po ba talaga yung dapat kong maramdaman kanina. May saya, kuya, kasi nakita ko na yung ina ko. Yung lungkot po, kuya, kasi pumasok po talaga bigla sa isip ko at saka sa puso ko, kuya, yung mga magulang ko. Alam ko kasi, kuya, na nangangamba sila na baka iwan ko sila, ganun. Kaya gusto ko po talaga sana silang makita, makausap. Parang ganun po talaga. Naiintindihan ko ang lahat ng nasa puso mo. At alam ko rin na sa puntong ito, mahalaga na makasama mo ang mahal sa buhay. Promise pa. Dere ko kamu babayaan pa, promise. Dere. Kamu ulit nagpadapa ako na bisan na pat umabot. Yung promise ko dito na dere ko gud kamu babayaan. Anakon lang, makilala ko lahiya, asya la iton, pero dere ko kamu babayaan. Sige na, lingkod nga din. Kuya, salamat! Nandito na yung papa ko, kuya. Thank you. Elibet. Po, kuya. Anong nararamdaman mo ngayon? Masaya po. Nakita ko talaga po siya. Namimiss niya na ako si kuya. Kasi ang pinakamatagal na hindi kami talaga magkikita. 4 to 5 days lang po, kuya. Kaya ano na rin ako, kampante na nakita ko siya. Nais ko talagang magpasalamat sa inyong dalawa dahil ibinahagi ninyo ang inyong kwento. Alam ko ang mga panahon na ito ay mahalaga para sa inyo. Marahil ito ay isang panibagong yugto para sa inyong pamilya. At alam kong hindi magiging madali na buklatin ang susunod na pahina. Dahil marami ng sugat ang nakaraan. Pero gusto kong ipaalam sa inyo na nandito ako kung papayag kayong dalawa ay mag-iimbita ako ng isang eksperto, isang family psychologist para kausapin kayo at idaan kayo sa proseso. Pumapayag ba kayo para dito? Opo, kuya. Kinabukasan, isa-isang hinarap ni Lilibet, Eunice at Marie ang isang family psychologist para tulungan sila sa pagproseso ng kanilang sitwasyon. At bukod sa pagsisimula ng proseso sa kanilang relasyong pampamilya, kinuhanan din ng swab sample sina Marie at Eunice para isailalim sa isang DNA test. Pagbalik sa loob ng bahay, si Marie nagkwento sa mga kasama. I'm glad that you finally got to meet your mom. As of now, I
I just can't look into her eyes and give her a hug that she is asking for. I think because you need time. yes, and I need time. It's something that you've had your whole life, you know. Yeah. And then just like that, you meet your mom, you need time to Very- process your feelings. I think- understand 100%. Maghihilom din ang mga sugat. Matapos ngang mahanap ang ina ni Marie na si Eunice Vergara, maaaring hindi tulad ng inaasahan niya ang naging reaksyon ng naghahanap na anak. Pero tulad nga ng sinabi ni Kuya, hindi maiksing panahon ang 23 taon para kay Marie. Kaya naman lahat ay parte ng isang masusing proseso. Pero nagpapasalamat pa rin kami sa lahat ng nakibahagi sa kaganapang ito at pakikiisa kay Kuya sa pagnanais na sa huli ay manaig pa rin ang pagmamahal at pagpapatawad para sa lahat. Hello Philippines and hello world! Kung naging emosyonal nga ang mga lumipas na araw sa loob ng bahay dahil sa kanilang unang weekly task sa Camp Star Hunt naman, busy ang Star Dreamers sa pagbubukas ng karinderiya at kung gusto nyong matikman ang luto nila, pumunta kayo mismo sa tapat ng PBB House 12 noon to 2 p.m. at 7 p.m. to 9 p.m. Samantala sa bahay ni Kuya, nasubok naman ang namumuong samahan ng housemates. Ano-ano nga ba ang mga lumalabas na kwento at karakter sa ating mga housemates sa ikalawang linggo nilang pagsasama sa bahay? Ang mga kaganapan, narito panoorin nating lahat. Ang maliligong si Yamyam may tinanong sa mga kasama. Be, paano ba ito gamitin? Ikukuskus lang yan, Kuya. Ikuskus mo yung sabon dyan. Tapos scrub. Wala ba tayong No. May ganyan naman tayo sa atin, Kuya, di ba? Body lang. Kili-kili, ganun. Ito? Ba't ina-assume mo na same kayo? Di ba? Ganyan naman talaga. Ganon. Pang ano lang yan, Kuya, pang ano, di ba may Lupa. ganyan tayo, yung, minsan yung, Tuwalya. oo, ganyan, parang gano'n. Lufa, ganon. Pagkatapos maligo, si Yamyam mukhang gusto namang tumulong sa pagluluto ni Ape. Nilatan ba? Anong nila? Na baboy? Nilalagyan ng repulyo? Ikaw, magluto ka. Kung Ako magluto Oo. Okay. Nandito naman ako kung Oo, ano samahan mo ko kasi, dalawa lang. Tansyahin mo, Kuya. Taga-bukid tayo, Kuya. Alam natin yan. Kung matatansya natin yung pagkain o hindi. Galing din ako sa bukid, Kuya. Alam natin yan. Dito maliliit na bagay-bagay. Alam natin yan. Hindi dapat natin sabihin na hindi natin alam. Kasi baka sabihin tayong mangmang tayo. Hindi tayo mangmang. Kapag-aral naman tayo. Nag-aaral ka. Kahit mahirap. Kaya dapat, kailangan, alam mo yung kahit maliit na bagay lang. Tulad ng pangkos ko sa katawan, alam mo naman yun. Hindi ko alam. Alam mo yun. Hindi ko Parang alam may yun. ganun tayo, Kuya. Kaya, Hindi. Kasi iba. Maya-maya si Ape nagbukas muli ng saloobin kay Yamyam. parang nasasaktan ako pagka nang you say that hindi mo alam. Kasi, Hindi ko talaga alam, Day. kasi, oo nga, hindi mo alam na ganun yun. Pero, you expect na dapat mag-ano ka kayo. I-explain ko sa'yo. Nag-school naman tayo. Oo, nag-school kami. Pero kailangan natin. Explain mo. Meron Iba tayo ng... Hindi. Iba tayo ng... Parehas kasi nakapunta ka na parehas dito. oo. Nakapunta ako dire, pero parehas bata pa lang kabalo tayo kung ano yon. Kasi may pangkuskus din ba tayo? Kung hindi ba to, meron tayong pangkuskus din sa katawan natin. Pwedeng labakara. Alam mo yun, di ba? Pero, pag diri, alam na nato na pag-asa yun. Gusto ko laging malaman kung para saan. Kasi dalawa yun eh. Pangkuskus nga yun. Parang labakara lang yun. Ugpuan ba yung, alam mo yung miskitero? Para igaganon sa, alam mo yung pag naglabata, tapos igaganon sa damit? Pero di ba minsan kinukuskus na to sa atong kuan kung hindi ba to labakara kung kanang kuan parang net, fish net. Parang ganun lang yun, Kuya. Parang kuan ba, pero wag mong kuan sa ako lang nasasaktan lang ako pag na ayokong isipin ng ibang tao na ganun tayo, namangmang tayo. Parang ganun. Alam mo, ayoko na ganun kasi nangyari na sa atin yun eh. Nangyari na sa akin yun, nangyari na sa pamilya ko yun, nangyari na sa iyo, nangyari na sa lahat. Ayokong isipin na maliitin tayo ba kasi doon ako nang galing na minaliit din tayo kasi uminit na yung ano ko, fry pan ko. Parang wala lang na ano lang ako na parang ayokong naririnig kita na gano'n, nasasaktan. Sorry. Ay, ayokong nakikitang ganyan ka. Sorry. Sa susunod. Kasi kahit maliit na bagay na yan, alam mo. Ayoko nakikita na ganyan ka kasi parang parang nakikita ko yung kuya ko sa'yo na grade 3 lang din yung tinapos. Pero pinipilit niyang alamin ang lahat.
Eh, ayoko nakikita na ganyan ka. Kahit alam mo yung isang bagay na alam mo ganun yun. Huwag mo nang parang nasasaktan, yung parang gano'n, nasasaktan ako. Kasi ayoko tawagin tayo na kasi galing tayo probinsya. Minamalit tayo ng tao, nagiging down tayo sa ganung bagay. Okay. Luto na tayo. Luto na tayo. Yeah. Matapos magluto ng almusal si Ape, si Yamyam mukhang may gustong kainin. Pwede ako mag-sunny side up, ate? Wala nang itlog eh. Wala nang itlog. Wala na. Dapat kanina ka nagsabi, ayaw mo ba ng torta? Ha? Ayaw mo ng torta? Masarap. Ayaw mo nga ng torta. Bakit ayaw mo ng torta? Hindi, masarap pero gusto ko. Wala na kuya eh. Dapat sinabi mo kanina para... Okay lang. Habang kumakain, pansin ang pagiging tahimik ni Ape. Hindi ako sanay ng ganun si Ate. Right? Tahimik. Bakit? Anong iniisip mo? Wala. Ate? What's up? Something up? Ate? Ate? Okay ka na, Pe? Okay ka na? Luto na ako. Okay. Buba. Buba. Ang housemates patuloy na pinag-uusapan ang pananahimik ni Ape. Di parang Kuya Yamyam kasi daw parang naghahanap siya ng egg pa, di ba parang sana sinabi daw agad na gusto niya ng sunny side up para pinagbukod siya. Oh, is that what you think it is? I'll be trying to talk. Kasi doon siya bigla siya na nahimik na lang. Kaya syempre nag-effort siya nagluto, tapos parang gets niya ba? Yeah. Sa kwarto, kinausap naman ni Abby si Ape. Una pa lang, sinabi na niya. Alam na niya naman niya na everyday itlog yung natin, di ba? Kaya dapat sinabi niya, gusto ko ng ganito. Anda naman ako magluto na kung anong gusto niyo. Bakit ganun si Kuya? Yung parang may time pa na dapat ini-adjust niya sa sabihin niya kahit alam niya paano gamitin, kahit alam niya, basta parang di mo maintindihan, pero hindi ka naman dapat mag-judge, pero makakapagsalita ka talaga eh. Galing ako sa bundok, galing sa dagat, ang sabi niya sa akin, kasi matagal na daw ako dito. Matagal na ako dito, pero hindi ko natatry yung iba-ibang mga kung ano dyan. Yung maliit na bagay, kahit alam nga talaga. Yung gano'n. Oo, dapat. Oo. Kaya ako, sinasabihan ko siya na, Kuya, wag mong yung sarili mo na parang gagawin mong mangmang kasi nakikita tayo sa lahat ng buong tao. Totoo. Kaya pala ganyan yung mo sa kanya kasi Bisaya ka. Bisaya ako, ayokong mangyari na naiisip ng tao na gano'n. Oo, gano'n kami. Lahat tayo, gano'n. Huwag natin yung ipakita. Hindi naman. Or magpretend. O magpretend na hindi natin alam. Kasi alam mo eh. At noong gabi bago ang pagkikita ni Marie at Eunice, muling nagkaroon ng sagutan sina Ape at Yamyam na nagsimula ng magbiro si Yamyam kay Fumiya. You don't talk to me anytime. No. No. I'm asking you that you are not answering me? No. So sad. No. Tinatawag niya si tapos di lumapit sa kanya, nagtampo siya. Magtabi kaya kayo. No, I just listening his stories. Yeah. And then my story is you are not listening to me, my story. No. Why? Because I'm listening, but you're... Wait. I can't hear. Sorry. Kuya, pero sa puntong yun, Kuya, sa tingin ko hindi si Fumiya ang magsasorry, ikaw. Kasi always naman kayo nagkakausap eh. Always kayo nagkakulitan. Gusto naman ni Fumiya sa naman sa iba. So ikaw yung magsasorry kay Fumiya. Kasi... Joke. What? Kasi tingnan mo yung mukha niya, hindi siya na Kaya kinausap siya. Yamyam gets mo yung sinasabi. Yeah, I'm get it. Just a joke. Yamyam, hindi lahat ng na joke lang dito. No, explain further. Hindi mo ako pinakikinggan eh. Wala kang pinakikinggan. Kinakausap ka namin. Oh, sige. O, diba? Pag galit ka pa, Kuya. Hindi talaga ako nagalit. Hindi lahat ng Kuya, nabibiruin natin. Yung parang ganto. Parang piniplay mo eh. Ang tao kasi, Kuya, nalilito lalo. Lagi na kayo eh. Close na kayo lagi, diba?
Lagi kayo nagkakasama, lagi kayo mag-uusap, lagi kayo nagkaintindihan. Pero kuya, gusto naman ng tao na mag-ano sa iba. Kaya nga, naintindihan namin yung sarili namin kung joke ba yun o hindi. O hindi niya naintindihan? Intindihan yan. Hindi. Nakita ko yung mukha tanungin niya. ko, di ba it's just a joke? Really? Oh, really? Oh, really? Oh. Tinanong niya, really? Hindi, akala niya seryoso. Habang wala na ang boys and girls, patuloy na pinag-uusapan si Yamyam. Parang si Pumiya and Andre is parang inaano niya si kuya na nagsusumbong siya kay Andre. Oo, ano ko rin yun. Nakikita ko na yung sumasagot. Sabi ko, tinitignan ko na yung kung paano siya gumalaw ba. Tapos di niya pinagsasalita si Fumiya. Sabi ko, may kailangan akong gawin dito. Maya-maya sina Lou at Mitch, kinausap naman si Yamyam. Pag kinakausap siya ni Ape. Hindi ka daw nakikita. Parang gano'n, hindi ka daw nakikinig sa kanya. Hindi ka nakikita. Kasi... Umiiwas ka, di ba? Umiiwas ako kasi masasaktan ako sa mga sinasabi niya ba. Tuloy-tuloy kasi siya magsalita. Oo, tuloy-tuloy tapos hindi niya alam na masakit na pala yun sa akin. Kung di mo naman talaga alam yung isang bagay, hindi ka naman talaga, di ba, magtatanong. Kung alam kong gamitin ko naiintindihan ko siya. And then talk. Kasi mahirap kami doon. Mahirap na mahirap. Ako, hindi naman ako galit sa kanya or ano. Gusto ko lang sana i-express ito sa kanya na hindi ko talaga alam. Yun lang. Sina Mitch at Lou, binalikan naman si Ape. Sabi na namin yung kailangan na namin sabihin. Diyan mo na lang. Hindi. Babalik naman. Feeling ko hindi dapat siya kumayaan. Okay nga siguro mag-one-on-one talk kayo. Bago pa man makapag-usap sina Yamyam at Ape, nagganap na ang pagkikita ni Eunice at Marie. At sa pagbabalik ni Marie sa loob ng bahay... Ano sabi niya? Mahirap dahil. Oo, alam ko mahirap, pero hiniling mo yon. Dapat binigyan mo din siguro ng pagkakataon yung mama mo na sabihin at saka nagtanong-tanong ka na talaga. Nagtanong na ako, nag-explain naman siya. Hindi mo magusto yung explanation ng mama mo? Parang hindi sapat? Parang ganon sa'yo? Kasi hindi ko alam, pero may galit kasi. Hindi ko alam. Hindi ako nagtanim ng galit kay mama kasi pangarap ko nagkaroon ng mama eh. Maya-maya si Marie nagbukas ng saloobin sa mga kasama tungkol kay Ape. Ano ba yung naramdaman mo? Tapos sabi ko sa kanya, Kasi Faye was asking. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Tapos yung nagsalita agad siya na dapat maging masaya ka kasi gusto niya na yung ma-feel niya, yun yung ma-feel ko. Nararamdaman mo. Which is, ayoko, mag-iba tayo. Bago naman matapos ang gabi, si Ape nagdesisyon ng kausapin si Yamyam. Ito, mag-usap tayo ng maayos. Sinabi sa akin ni Marie, hindi ko sinabing mangmang ka, di ba? May sinabi ba ako mangmang ka? Pero hindi mo. Kuya, makinig ka. Kaya ayoko magsalita eh. Ayoko kitang kausapin kasi ayaw mo makinig sa akin. Makinig mo na ako sa side mo at makinig ka sa side ko. Mas nakikinig ako sa side mo. Sige. Kuya, noong nakaraan, di ba kinakausap kita about that? Alam mo kung ginagawa mo? Hindi ka nakikinig. Yeah. Nag-aano ka na, mayroon kang dyan. Kasi ang point mo, makinig ka. Sobrang masakit. Hindi masakit yun, kuya. Hindi ba? Para sa akin, concern ako sa'yo, kuya. Concern ako. Hindi kita sinasabing mangmang ka. I mean, wag mong ipakita sa tao na ganun tayo. Wag mong ipakita sa tao na parang wala tayong alam. Nag-aaral ka, kuya, di ba? Umiyak ako sa'yo kasi ayoko makikita kitang ganun. Kasi parang kuya kita. Nung una kitang nakilala, ang gaan ng loob ko sa'yo. Kasi masayahin kang tao, kagaya ko, masayahin. Tapos, nakilala kita, parehas tayo ng nasa mahirap. Pero hindi tayo parehas ng pinagdaanan. Hindi tayo parehas ng pinagdaanan. Swiss, nag-aaral ka ngayon. Oo, nag-aaral. May common sense tayo, kuya. Kahit di tayo nag-aaral, may common sense tayo. Hindi ako magtatanong kung alam ko talaga yan. Bakit nung tinanong mo na, bakit itatanong mo pa ulit? Bakit ginawa mo na pero itatanong mo ulit? Sige nga, explain mo ako. Explain mo. Pakinggan mo na ako, di ba? Explain mo, kuya. Yan, hindi tayo magkakaintindihan kasi hindi ka nakikinig.
Hindi mo nakuha ang point ko. Diba? Hindi mo nakuha ang point ko. Kahit sabihin, sige, di tayo magpapakatotoo? Dito? Sa tingin mo, hindi ba tayo nagpapakatotoo? Kuya. Sa ganitong sitwasyon natin? Diba, in the first place, nag-usap tayo dito para pakinggan ang side and side dito natin. Inuna kita kasi sabi mo, Wala ding mangyayari pala sa sinabi ko. Lahat ng sinabi ko, wala din palang nangyari. kasi nag-usap tayo dito, pinakinggan ko yung side mo, pero hindi ka nakinig sa aking side. Sumasagot ka eh. Sa gitna ng komprontasyon ni Yamyam at Ape, si Marie nagbukas na rin ng saloobin kay Ape. Wala, na-upset lang ako konti. Bakit? Kasi parang na-feel ko na ini-insist mo sa akin na dapat yung ma-feel ko is dapat ganito. Kasi ako, kung makita ko yung mama ko, yung papa ko, ganito. So, parang naisip ko lang, magkaiba kasi tayo. Opinion ka lang naman yun? Kaya parang yun, parang minasama mo? Parang hindi naman minasama, kaya nga umalis ako agad. Parang feel ko tuloy ngayon, ang sama-sama kong tao. Tayo, pati sa'yo, sama-sama kong tao. Bakit ganun? Actually, may mga sasabihin din sa'yo sana yung mga housemate, pero parang we're looking for the right time kami. Mas maganda na yung sabihin nila sa akin. Ayoko ng ayoko. Puntahin ko sila dito. Sige, sabihin niyo sa akin. Si Yamyam sinundo naman ang housemates para mapag-usapan ang issue. I don't know. Like I see something else. Tapos nagugulat na lang pala ako, lahat pala sa akin. Ano bang ginawa kong kasalanan? Ano bang ginawa ko? Ang gusto ko lang naman maging masaya lang mo, di ba? Kaya tayo nandito is... Nagulat ako, may hinanakit siya sa akin. Hindi. Bago-bago pa lang. Nandito tayo ngayon kasi di ba sabi nga ni Kuya, mapagtibay natin yung relasyon. Paano natin mapapagtibay kung kukonsintihin lang natin yung isa na ganito, hindi natin itatry to i-correct yung mga bagay-bagay. Basta ang nasa isip ko ngayon, sama-sama kong tao. Huwag mong isipin yan, kaya tayo nag-uusap. We all want to help. That's kasi why alam mo, ang gusto ko sa inyo, maging masaya lang tayo. Pero yung nangyayari dahil ngayon, hindi. Ang sama-sama ko tignan. Ano ba nangyari? In-explain ko lang naman po yung side ko, kuya. Nandun na nga po kami, kuya. Parang hindi ko siguro kaya pang kuya. Kasi ayokong magkaroon din ng kuya. Mag-uusapan pa, kuya. At saka, malungkot po. Yung na-feel ko kanina, parang ini-insist ni Ape na yung ma-feel niya, yun din yung ma-feel ko. He was making it about her. It was your moment. Because emotions are running high, I have this golden opportunity po. Siguro, because of everything that went down, nagka-problema ngayon at umaaway si Yamyam, si Marie, at saka si Ape. But siguro, this is my golden opportunity. Maybe it was like a moment of jealousy. She's jealous because you got your dream and she... Parang hindi naman ganun. I was adding fuel to the fire and now everything's collapsing. Everything's boiling down just as I planned. So I feel happy right now because it's my golden opportunity for the tension. Samantala sa kusina, linapitan ni Mitch at Lucy Ape para kausapin ang masinsinan. Basta yung inisip ko ngayon, sobrang sama-sama ako. Wala yun yung ganun. Pag may kumausap sa'yo, they're trying to help you. Parang bato yan. Kasi kung di nila sinabi sa'yo, okay. Ibig sabihin, tapos nag-give up na sila sa'yo pag ganun. Parang ang sama ko talaga, promise. Konti lang yun ang naisip ko. Kasi kayo Bakit? Kayo yung kayo yung sinabi Parang ako yung, parang sama-sama ko sobra. Hindi, alam mo sinabi kasi, okay naman tayo, diba? Like, okay, wala ako. Tayo naging close nung una, diba? Wala naman akong problema sa inyo Basta nagulat na lang ako, nagkaroon kayo ng problema sa akin. Gusto mo kami kausap. Huwag ka rin magtatampo sa amin. Huwag ganyan. Kasi tumutulong. Hindi naman ako nagtatampo. I mean, gusto ko bukas, wala na. Babalik ako sa dati. Magiging buba-buba ulit ako. Magluluto ako para sa inyo. Maging masaya tayo lahat. Huwag na natin pag-usapan. Okay na ako. Huwag mo indahin. Kailangan mo ilabas yan. Hindi. Okay na ako. Bagong umaga na naman bukas. Okay na tayo bukas. Ayoko yan. Ako pa ba? Daming buba-buba lang. Ikaw talaga. Tutulog ko lang to. Talaga siya nakikinig po.
Sa garden naman, sinamahan ni Abby, Andre at Joaquim si Yamyam. I really can't understand what's happening. Both sides are wrong. Both sides are wrong. I tried to fix it. Try to fix your problem tomorrow at least. And then after you try to fix it, we all talk as a group. Really. Gusto niya mapag-isa. I still have to think about the bigger picture. Sad that they're fighting, pero happy that I'm staying alive. And I'm willing to do literally whatever it takes. Bagong umaga sa loob ng bahay si Yamyam, halatang may dinaramdam pa kaya naman pinatawag siya ni Kuya sa confession room. Kumusta? Parang may malalim kang iniisip. Nagka-misunderstanding kami ni Api, Kuya. Nakikita niya ako na marami akong hindi alam sa bahay mo, Kuya. Bakit hindi ko alam na nakapag-aral naman daw ako? Sabi ko sa sarili ko na bakit naman ako magtatanong kung alam ko? Sa buhay mo ba sa labas ng aking bahay? Ganito ka rin ba? Kahit kapag meron kang hinaharap na mga problema, meron kayong hindi pagkakaintindihan ng ibang tao, ay tumatahimik ka na lang. Kuya. Kahit sa pamilya ko, Kuya. Sorry, Kuya. Kasi ayaw kong nakakasakit ng ibang tao, Kuya. Yun talagang mga sinabi niya sa akin, Kuya. Mabigat sa akin yun, Kuya. Pareha kaming Bisaya. Dapat nagtutulungan kami. Kasi pareha kaming probinsyano at probinsyano. Dapat siya yung magturo sa akin. Hindi ko alam. Pero ang sakit sa akin na sabihin niya sa akin na bakit hindi ko alam lahat? Wala ba daw akong pinag-aralan? Sakit sa loob ko, Kuya, kasi bumalik ako sa pag-aaral para lang matuto lahat. Dito, sa loob ng bahay ko, ang realidad, iba't iba ang mga klase ng tao na makakasama mo. Opo, Kuya. Araw-araw, kailangan mong makitungo sa kanila. Opo, Kuya. At ganoon din naman sila. Opo, Kuya. Sa iyo. Pero dito nasusubok ang karakter mo. Dito, mapapatunayan mo ang totoong pagkatao mo. Yes po, Kuya. At dito mo maitatama kung mali man ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. Opo, Kuya. Sa isang banda, ang lahat ng problema ay may dadaan sa magandang usapan. Opo, Kuya. Naniniwala ako, Yamyam, na dahil sa katatagan mo, dahil sa lakas mo, at dahil sa angking talino mo, makakaya mo itong harapin. Yes po, Kuya. Matapos kausapin ni Kuya si Yamyam ay minabuti nito na mahingi naman ang panig ni Api. Bakit gano'n na lang naka-importante para sa iyo na pansinin mo itong mga bagay na to tungkol kay Yamyam? Kasi po, parang kuya ko na po siya. Nakikita ko po yung kuya ko sa kanya. Na ginaganon po din, kuya. Naisipin talaga ng lahat ng tao na gano'n ang tingin nila sa amin na pag galing sa probinsya, kuya. Isipin nila na magmang kami. Wala po kaming alam. Parang gano'n po, kuya, kasi naranasan po ko po yan, kuya. Tsaka naranasan ko po. Nakikita ko din po sa ibang mga Bisaya, kuya, na taga dito sa amin, kuya. Niloloko, nilalahit po dahil kasi ganun po, kuya. Pero Maria ko, kuya.
Nagsisisi naman po ako, kuya, kung bakit ko yun sinabi, kuya. Wala po akong masamang iniisip sa kanila, kuya. Bata pa lang ako, kuya. Naranasan ko na parang pabuli, kuya. Naintindihan ko, sa murang edad mo, malalim ang mga pinagdaanan mo sa buhay at hinarap ng mga pagsubok. Kaya napilitan kang magpakatatag. At dahil sa kailangan mo na maging malakas, wari ko ay doon ka nagtaas ng iyong armas upang nang sa ganun ay maging protektado ka sa mga masasakit na mga maririnig mo sa ibang mga tao. Dahil na rin siguro sa mga ibang mga karanasan mo, nahirapan ka na magtiwala. Ape, gusto kong malaman mo na ako at ang iyong mga housemates, kami ang pamilya mo rito. At bilang isang pamilya, anuman ang mangyari, tayo-tayo ang magdadamayan. Tayo-tayo ang makikinig sa isa't isa. Pwedeng-pwede mo kaming pagkatiwalaan. At higit sa lahat, kami ay nagmamalasakit sa iyo. Naunawaan mo? Opo, kuya. Paglabas ng confession room ay agad na pinuntahan ni Ape ang ibang housemates sa garden. Nandiyan ang lahat. Mag-uusap tayo, charot. For what happened kahapon. May parang i-open si Ape. Okay. Kasi nagsusuri ako sa lahat. Yung mga bagay na ginawa ko kasalanan, lalo na kay Kuya Yamyam. Or sa'yo. Kailangan ko itong gawin kasi syempre alam ko naman nagkaroon ng lamat kasi nga sa attitude ko. Ang way kasi na ginawa ko is hindi maganda pala kahit gusto kong makatulong or gusto kong makapag-share. Lalo na kahapon na nag-walkout ako sa inyo kasi hindi ko din kinaya kasi inisip ko talaga na sobrang laki ng kasalanan ko. Hindi ko pala iniisip na nasasaktan ko din kayo, lalo na kay Kuya Yamyam. Yun lang, nagsusorry ako sa inyo kasi hindi ko inisip na pamilya pala tayo dito. Naintindihan namin. Kaya ako ngayon, bukas ako para mag-sorry sa inyong lahat. Kuya Yamyam, sorry. Kuya Yamyam, hindi ako nakinig sa side mo. Siguro, nadala lang siguro ako ng emosyon. Ape, hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. Ang gusto ko lang ganito pag-usapan natin. Ganun. Tapos kagabi naintindihan ko yun kasi magulo pa yung isip mo nun. Kaya naintindihan ko. Gusto ko nga sana kalimutan na lang yung lahat. Naintindihan namin yun. Oo, naintindihan ko yung ginawa mo na i-learn na lang natin ng dapat matuto tayo sa pagkakamali natin, ganun. And importante talaga yung acceptance, respeto sa isa't isa. Dahil pamilya tayo lahat dito. Pag may problema, pag-usapan natin ng mabuti. Dahil sa paraang yan, doon tayo magiging mas matatag. Sa'yo, Ape, I'm so sorry kung ako din kakamali at nagkakamali din ako. Kaya sorry sa inyong lahat. Sorry talaga po. Gusto ko lang sanang kalimutan yung lahat. Oo, dapat. din. Yes. Group hug. Yes. We love you. Group hug. Laban. Maraming salamat sa accept nyo. Salamat kasi tinanggap nyo ulit ako. Nagagalak na nagsorry kaming dalawa sa isa't isa. Pakiramdam ko, kuya, parang giging strong yung aming samahan, kuya.